Kung dati-rati ay pahirapan ng pagkain ng gulay lalo na sa mga bata, ngayon ay dumarami naman ang bilang ng mga Pinoy na ang tanging kinakain ay gulay at mga produktong hindi nanggaling sa hayop. Sila ang mga tinatawag na vegetarian. Isa si Luis Lizano, isang media practitioner sa mga vegetarian na ito. Pinasok niya ang dietang ito noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Yung sa canteen namin sa UP Manila, there wasn't really much choice for healthy eating. It's the traditional Filipino way of cooking. Lunod sa oil, lunod sa kung ano-anong asin na ang alat-alat. Dahil dito ay pinili niyang tanggalin ang baboy at baka sa kanyang diet. Matapos ang 1 taon ay manok naman ang kanyang tinanggal at kasunod nito ay ang isda. At ngayon ay patuloy niyang nararanasan ang magagandang dulot ng pagiging isang vegetarian. Una talaga is energy. You have boundless energy. Why? Because your digestive system doesn't need to work extra effort to digest the meat. Kasi yung meat na yan, it stays for like a week in your body. And eliminating it is consuming your energy. Yung energy na dapat tinutuon ng body mo to regenerate your cells, everything. At para kay Luis, ang kanyang vegetarian diet ay isang paraan upang kanya mapag-ingatan ang katawang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. So when I started becoming a vegetarian, I told God, I said, Lord, I wanted to serve you. And one way of serving you and honoring you, what you've given me, is by keeping myself healthy. I don't put junk in my body because I want to honor you and be of service to you. So because I have more energy to use, I can perform, I can serve God more efficiently. Bon appetit! Ngunit ano nga ba talaga ang vegetarianism? Yung vegetarianism kasi, it's a way of eating na parang more on plant foods yung mga kakainin mo. Parang wala kang source of animal foods, tas more on sa mga gulay talaga siya. Pero it depends on the kind of vegetarianism that you will adhere to. Maraming klase ng vegetarian. Isa na rito ang lacto-vegetarian, kung saan ang diet na puro gulay at prutas ay may kasamang dairy products. Ovo-vegetarian naman ang tawag kung ito ay may kasamang itlog. At ovo-lacto-vegetarian kung parehong may dairy products at itlog. Ngunit ang pinakapuro sa mga vegetarian ay mga vegan dahil walang kahit anong byproduct ng mga hayop tulad ng itlog at gatas sa kanilang diet. It could help you to reduce your cholesterol. Pwede kang mapaiwas sa mga cardiovascular diseases. Also, it could help you to lessen the risk of having cancers. Tapos, for some na gustong mag-weight loss, it's a very good way of losing weight. Kasi pagka nag-vegetarian diet ka, kasama na rin kasi yan yung parang modification sa lifestyle mo. More on iiwasan mo na rin yung sobrang intake ng alcohol, saka yung mga other vices like smoking. So parang magiging overall change in well-being mo na rin kasi yun. Ngunit may paalala ang mga nutritionists kung susunod sa isang striktong vegetarian diet. In terms of nutritional content ng vegetarian diet kasi, yung strict vegan lang yung medyo nagkakaroon siya ng konting imbalance. Like, pag kasi strict vegan ka, so hindi ka nga magko-consume ng milk and milk products, it's either magkakaroon ka ng mga deficiencies in some vitamins and minerals. Ang halimbawa nun, yung vitamin B12, yung ating riboflavin, yung ating vitamin D, and yung ating calcium and iron. So those foods mostly found on the milk and milk products kasi na hindi naman nako-consume ng mga vegan. Dapat well-informed ang isang tao or isang individual bago siya mag-adhere sa ganitong klase ng diet.